Hello guys! Hello Capricorn! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. Ito yung money, career, financial reading, tangible things, physical things, worldly things. Tungkol to sa material na bagay dito sa mundong ibabaw. So, tingnan natin kung ano yung pwedeng gabay sa'yo for the month of October. Simplify your life. Oh, wow. Consult an expert. Okay, Capricorn. Kung makikita mo dito sa 2 cards mo na to, isa sa baraha dito is nagsasabi na kailangan mong maging simple, maging humble, maging simple. Di ba yung parang magkaroon ka man ng success financially sa buwan na to, or successful ka na sa ngayon, mataas yung position mo sa trabaho, marami kang ipon, mayaman ka, financially stable ka, sinasabi sa'yo dyan ng barahan na be humble. Eliminate clutter from your home and work life to balance the flow of activity. So, yung sabihin niya, kailangan mong linisin yung environment mo. So, kailangan mong linisin kung ano yung mga blockages sa buhay mo. Okay? So, ibig sabihin niya, siguro may mga spending habits kayo. Like, spending habits, yun ang nakikita natin dito. Spending habits na pwedeng maging dahilan para yung success mo ay hindi magtuloy-tuloy. Pwedeng mahilig ka mag-shopping or mahilig kang gumastos, may bisyo, mag-party, or kung ano man to na pwedeng unhealthy habits, unhealthy financial habits na pwedeng maging sagabal, maging blockage sa success mo. So, simplify your life, mamuhay lang tayo, lalo na ngayong Oktubre, mamuhay ka sa kung ano lang yung meron sa'yo sa ngayon. Diba? So, wag kang matitempt na gumasos ng perang hindi mo pa hawak. Or kahit hawak mo na yung pera, kailangan magtipid. Kailangan mong i-secure yung mga susunod pa. Okay, consult an expert. Nakikita ko dito, mapera ka ba? Or pwedeng may hawak ka ngayon? Or pwedeng may darating? Kung gusto mong makaipon, gusto mong mag-invest, yun, kumonsulta ka sa isang eksperto, hanapin mo yung tamang impormasyon na kailangan mo, na siya yung expert sa kung ano man yan, like pera, negosyo, or kung ano pa man siya. Kasi, matutulungan ka niya para sa kung ano man na impormasyon na wala ka. So, nandito yung Angel of Balance, yun. Balance ang kailangan mo ngayong October. May pera ka man or wala, magtipid, bantayan yung lumalabas, pumapasok na financial sa buhay mo, sa pamilya mo, sa bank account mo, and 6 chakra, Archangel Metatron, balance din. 4 Sinasabi ng barahan na make sure na maging matalino ka, diba? Tingnan mo na sa ulo niya. Maging matalino ka sa lahat ng actions mo for this month, and kailangan mong maging, yun, matalino, wise, pag-isipang mabuti, matutong maging simple. Investment, yun yung parang sinasabi, if may pera ka, i-invest mo siya. Okay? Huwag mong gastusin sa mga bagay-bagay na hindi naman magdadala sa'yo ng profit. And kung wala namang hawak na limpak-limpak na salapi, tipid. Yun yung sinasabi, balance. Balance, balance. Oh, ganun din diba? So, nakikita natin dito, pwedeng maganda yung flow ng pera sa'yo sa buwan ng Oktubre. Pwedeng every 15 days, or pwedeng maraming blessings, financial blessings na darating sa'yo. Parang uulan siya ng swerte. Kaya nga, nandito yung Ace of Pentacles, papasok siya sa buhay mo diba? Pwedeng, yun, uulan ng pera. And for Pentacles, yun ang kailangan mo. For the Pentacles, kailangan mong ipunin. Kailangan mong magtipid. Kahit na umaapaw na yung pera mo sa bangko, or pwedeng ano man ang sitwasyon mo ngayon, make sure na matuto kang magtipid, or kailangan mong unahin yung
future kaysa sa ngayon. And matitempt ka kasi, di ba, pag maraming pera, gastos dito, gastos doon. Ito yun nga, sabi sa'yo, for Pentecost, make sure na meron kang nakasave para sa rainy season. Oh, di ba? Kasi kung hindi mo siya, kung hindi ka magiging tower, hindi ka magiging hermit, magiging tower ka. Diba? So, ibig sabihin niya, if hindi ka kumalma, or kung hindi mo kakalmahin yung gastos mo ngayong buwan ng Oktubre, pwedeng mauwi ka sa tower. Diba? Kasi hindi naman unlimited yung source ng income. Pwedeng marami ka ngayon, pero hindi natin alam. Kung hindi mo masyadong nahawakan siya ng maganda, pwedeng mauwi sa tower, pwedeng bumagsak yung foundation. Okay? So, Page of Cups, and then the Hermit, sinasabi sa'yo na, ang gagawin mo ngayon, ikaw yung bahala ha. Pero, ang sabi sa'yo dito na, if ever man may hawak ka ngayon, make sure na i-share mo yung blessings mo sa cups mo, sa family, sa relationship. Kasi, end of the day, sila yung pwedeng makatulong sa'yo. Or end of the day, maubos man yan, na kung anong meron ka, at least, napunta yun sa mahal mo sa buhay. 'Di ba? So, yun, it's a warning card ito para sa'yo. Parang wino-warningan ka ng universe na maging tuso sa paghawak ng salapi. And 10 of Wands, nakikita ko sir dito, may mga obligations ka, maraming umaasa siguro sa'yo, or pwedeng may mga taong umaasa na pwedeng bibigyan mo sila ng suporta. So, yun na nga, make sure na maging matalino. Pwede ka din mag-share, pero hindi yung to the extent na uubusin mo na siya. Okay? The Empress and Six of Swords. Nakikita ko sir dito, may iba sa inyo dito, if mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend, may relationship, ingat kayo kasi pwedeng mabuntis yung babae, yung lalaki naman makabuntis. And, nakikita natin dito yung may bata dito, diba? So, yun, pwedeng unexpected pregnancy or unexpected na baby ang darating sa ngayon, or pwedeng mabuo. So, ingat-ingat ka. And, if sobra kang workaholic, kailangan mong magdahan-dahan. Okay? Kailangan mong magdahan-dahan. Nakikita ko rin sa inyo dito na may iba na nagpaplano silang mag-travel. Pwedeng 3 months from now or 6 months from now. So, pwedeng bibilangin mo siya November, December, January, February, March, April. So, pwedeng yung nasa ibang bansa, pwedeng bibili ng plane ticket, pauwi ng Pilipinas para sa April. Ngayong October pa lang, ready ka na. Or pinag-iisipan mo na kung anong petsa or kung kailan ka uuwi 6 months from now. Okay? Thank you guys. Bye!